Anong pinakamalalang posibleng mangyari na inihanda mo sa Iran? Hindi ko alam kung ito na ang pinakamasama pero sa tingin ng militar, natalo na namin sila sa labanan. Baka ang pinakamalala ay gawin natin ito tapos palitan lang ng kasing sama rin, di ba? Pwedeng mangyari yon, pero ayaw natin yon. Pinakamasama siguro yung matapos ng 5 taon, mapagtantong may nailagay kang tao na hindi rin mas magaling. Kaya gusto naming makita na may malalagay na magbabalik ng kapakanan ng tao. Nakapili ng bagong pinakamataas na pinuno ang Iran. At ito ang pinakamasamang senaryo para sa Estados Unidos at sa Islamic Republic mismo. Makikita mo, ang bagong pinakamataas na pinuno ay si Mojtaba Khamenei, 56 anyos na anak ni Ali Khamenei. Ang problema sa pantatalaga na ito ay tahasang sinabi ng nagtatag ng Islamic Revolution na hindi ito pinapayagan. At ngayon, nangyari pa rin ito. Ipapaliwanag ko kung bakit ito malaking issue at paano ito nangyari. Gusto ko ring linawin ang isang bagay. May mga ulat na nagsabing namatay si Mujtaba sa unang pag-atake na pumatay sa kanyang ama. Pero lumabas din ang balita na baka wala siya sa gusali. At pagkatapos, may mga ulat na lumabas na nasugatan siya sa pangalawang pag-atake ng Israel. Kaya hindi talaga natin alam kung ano ang totoong nangyari. Pero mukhang sugatan man o hindi, siya na ngayon ang ikatlong pinakamataas na pinuno mula nang itatag ang Islamic Republic noong 1979. Pero heto ang mahalaga. Technical na tinatapos ng pagtatalaga sa kanya ang Islamic Republic ayon mismo kay Ayatollah Khomeini, ang tagapagtatag. Parehong sina Khomeini at Khamenei ay tahasang kumundena sa namamanang pamumuno sa Iran. Tinawag nila itong hindi Islamiko at laban sa Republika. Ipapakita ko sa iyo. Narito ang eksaktong mga salita ni Khomeini. Sinasabi ng Islam na mali at walang bisa ang monarkiya at namamanang paghalili. Nang unang dumating ang Islam sa Iran, ang buong institusyon ng monarkiya ay inalis. Ipinagpatuloy niya na ang monarkiya at paghalili ay parehong masama at kasuklam-suklam na sistema ng pamahalaan na naging dahilan ng pag-aalsa ng Panginoon ng mga martir at kanilang paghahangad maging martir upang hadlangan ito. Nag-alsa siya bilang pagtutol sa namamanang paghalili ni Yazid. Hindi kinikilala ng Islam ang monarkiya at namamanang paghalili. Wala silang lugar sa Islam. Siya ang natatag ng Islamikong Republika. At alam mo ba, hindi ito mga lumang salitang nalimutan na. Kita mo, ang habilin ni Khomeini ay isang sapilitang kurso na kailangang kunin ng bawat Iranian sa unibersidad sa Iran. At sa kursong yon, natutunan ng lahat ng sistemang ito. Ang sistema ng monarkiya at pagmamana ng kapangyarihan sa dugo ay talagang labag sa batas. Ipinagbabawal ito sa Islamic Republic. At yan ang dahilan kung bakit hindi pinayagan mismo ni Khomeini ang kanyang anak na maging pinuno, maging leader ng Islamic Republic. Pagkatapos, inasahan ding sundin ni Khamenei ang prinsipyong yon. Sa katunayan, ayaw ni Khamenei na si Mujtaba ang sumunod na pinakamataas na pinuno. Pero nangyari pa rin ito. Ginawa ito ng IRGC, hindi si Khamenei. Nanalo ang IRGC dahil gusto nila ang taong ito. Pero ano kaya ang magiging epekto nito? Ang pagtatalaga na ito ay natatapos sa Islamikong Republika ayon kay Khomeini. Isa na itong monarkiya tulad ng pinatalsik noon. Kaya ang tanong ngayon, bakit itinulak ng IRGC ang taong ito? Bakit nila itinulak si Mujtaba kahit parehong tutol ang dalawang nagtatag sa ganitong bagay? Dahil siya ang tao nila sa loob ng maraming taon. Matagal nang kasabwat ni Mujtaba ang IRGC mula nang magkaroon siya ng kahit kaunting kapangyarihan. Pinagkakatiwalaan siya ng mga taong may kontrol sa revolusyonaryong militar at ngayon ay imiluklok na nila siya sa tuktok. At malaki ang magiging epekto nito sa kung anong mangyayari sa digmaang ito, kung ano mangyayari sa Iran sa pangmatagalan, at kung ano mangyayari sa relasyon ng Iran at Estados Unidos. Pero bago natin talakayin yan, tingnan muna natin kung paano tumugon ang mga Iranian sa desisyong ito, kung paano tumutugon ang mga taga-suporta ng rehimen, at kung paano tumutugon ang ibang mga Iranian. Una, tingnan natin ang mga taga-suporta ng rehimen. Dito sa clip na ito, makikita nyo na nagtipon-tipon sila sa isang lugar para pakinggan ang balita na ipinalalabas sa Iranian State TV. At nan inanunsyo na, talagang nagdiwang sila. Pakinggan nyo. Bumaba sa atin ang paghahari ng banal na awa sa ilalim ng langit. Kakaanunsyo lang na sa pamamagitan ng mapagpasyang boto ng Assembly of Experts, si Grand Ayatollah Syed Mojtaba Khamenei, ang ating mahal na pinuno, ang ating pinakamataas na pinuno, Khamenei Mercy.
At gaya ng alam ninyo, ang CNN lang ang American outlet na may pahintulot mag-ulat mula Iran. May reporter sila sa Tehran na nag-uulat ng aktwal na sitwasyon. Pakinggan ninyo ito. Fred, paano eksaktong inianunsyo ang bagong pinakamataas na pinuno? Ano pa ang alam natin tungkol sa kanya? Sa pagkaintindi ko, simple lang talaga ang anunsyo sa State TV ng Iran. Isang pahayag ito na binasa ng Assembly of Experts na binubuo ng 88 kleriko dito sa Iran. Pinili nila ang bagong Supreme Leader, si Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, na pangalawang anak na lalaki ni Yumaong Ayatollah Ali Khamenei na napatay sa isang airstrike isang linggo na ang nakalipas. Bahagi ito ng mas malawak na pagbabalita sa Iranian State TV dahil may mga vigil na ginagawa ngayon. Habang syempre nagpapatuloy ang mga operasyon ng labanan sa pagitan ng Iran at ng US at Israel sa mga oras ng gabi. At ang mga vigil na yon sa buong bansa ay nakita ring nauwi sa tuwa at pagdiriwang ng gawin ang anunsyo. Patuloy pa rin nangyayari ito ngayon sa Iranian State TV. Nangyayari ito habang binabago ng mga Iranian ang tono nila sa komprontasyon sa Estados Unidos. Naging interesante ang weekend nang humingi ng paumanhin ang presidente sa ilang karatig bansa ng Iran dahil sa mga pag-atake ng rocket at missile doon. Sa nakalipas na 36 na oras, nagbago ang tono ng sabihin ng pinuno ng Supreme National Security Council ng Iran na ayaw ng Iran ng tigil putukan sa US at Israel at gustong magigante sa pagpatay kay Ayatollah Ali Khamenei. Ngayong gabi, sinabi ng pinuno ng parlamento sa Iran ang parehong bagay tungkol sa eleksyon. Mahalagang banggitin na maraming mamamayan sa Iran ang hindi sumusuporta sa rehimen. At ngayon, mas lalo pa nilang nararamdaman na sila ay naisantabi dahil, gaya ng pag-uusapan natin mamaya, si Mujtaba ay isang hardliner sa rehimen. At ngayon, siya na ang nasa tuktok. Maraming Iranian ang sumisigaw ng kamatayan kay Mujtaba. Pakinggan ninyo ang clip na ito. Talakayin natin kung sino siya, anong alam natin, at anong maaring kahulugan nito sa hinaharap. Sa kasamaang palad, hindi natin siya lubos na kilala. Si Mujtaba ay misteryosong tao sa rehimen. Di pa nagbibigay ng panayam sa Iranian state media at halos walang video na nagsasalita siya. Ang meron ng tayo ay ilang mga larawan na nakikita ninyo ngayon na inilabas matapos ang kanyang anunsyo. At meron din tayong ilang lumang video ng kanya na naglalakad lang sa mga rally ng IRGC. Pero sa totoo lang, wala naman talaga itong sinasabi sa atin. Hetong sinasabi ng mga pro-rehimen na account tungkol sa kanyang nakaraan. Nagsilbi siya sa digmaan ng Iran at Iraq nung siya ay 17 taong gulang bilang voluntaryo. Sabi nila pumunta siya sa harap ng labanan. Pero sa totoo lang, duda akong lumapit talaga siya. Kung oo, baka patay na siya ngayon. Lalo na sa paraan ng Iran sa digmaan. At bukod pa dyan, sinasabi ng media ng Iran na wala siyang anumang tiwaling ugnayan sa kanluran. At napaka-interesante ng bagay na yan na isama sa isang anunsyo. At ang dahilan kung bakit nila ginagawa ito ay dahil mayroong maraming mapagkakatiwalaang ulat na nagsasabing pagmamayari niya ang daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga ari-arian sa iba't ibang bahagi ng kanluran. Kaya tingnan natin ang mga ulat na yon. Kaya ito ay isang investigasyon na isinagawa ng Bloomberg. Batay sa investigasyon, si Mujtaba ay may apartment sa gitna ng London na nagkakahalaga ng 50 milyong pounds o 65 milyong dolyar. Mayroon din siyang ibang marangyang ari-arian sa UK bukod pa sa London. Ang kabuang halaga ng kanyang ari-arian sa UK ay 100 milyong pounds o 140 milyong dolyar. Ito ay kahit na siya ay nasanksyon na ng UK at US mula pa noong 2011. Dahil sa mga sanksyon, hindi direkta na nakapangalan sa kanya ang mga ari-arian, kundi binili sa pamamagitan ng Iranian na negosyanteng si Ali Ansari, na kilalang frontman ng mga opisyal ng rehimen na umiiwas sa sanksyon. Ngayon, sa kasamaang palad para kay Mujtaba, nasanksyon na rin si Ansari nung nakaraang taon. Kaya marami sa mga ari-arian na alam natin ay nakahold na ngayon. Kaya walang pwedeng magbenta ng mga ito. Walang pwedeng kumita mula sa mga ari-arian. Pero ang pamunahing tanong ay, Saan kaya kinukuha ni Mujtaba ang napakaraming pera?
May daan-daang milyong dolyar siya sa UK. Mas marami pa siyang pirang ininvest sa mga hotel at iba pang ari-arian sa Europa. Makikita natin dito kung paano gumagana ang Iran. Ang pinakamataas na pinuno ang may kontrol sa Satat, isang malaking negosyo na may halagang 60 bilyong dolyar sa mga ari-arian. Dapat ito para sa mga Iranian. Pero sa totoo, isang tao lang ang may kontrol. Ang pinakamataas na pinuno. Sa tingin ko, may parte ng kita sa imperyong negosyo na napunta kay Mujtaba, na ini-invest niya sa iba't ibang lugar sa Europa kahit binabatikos niya ang kanluran. Bukod pa riyan, syempre, malapit siya sa mga leader at makapangyarihang tao sa loob ng IRGC. Tulad ng nabanggit sa mga naunang video, IRGC ang may kontrol sa langis ng Iran. Kaya lahat ng mga bentang ito na may sanction na ginagawa ng Iran, halimbawa sa China o sa iba pang mga bansa na may isip mo, IRGC ang nakikinabang dyan. Sigurado akong si Mujtaba, malapit sa IRGC, ay nakikinabang din. Gusto ko lang linawin ito. Corrupt siya at nag-i-invest sa maraming lugar sa kanluran. Pero hindi ibig sabihin na makakanluran siya. Sa totoo lang, isa siya sa pinakamalupit na hardliner na nakita ng rehimen. Ang impormasyong ito ay galing sa mga taong nakatrabaho niya at nagbigay ng mga panayam, alam mo na pinag-uusapan siya. Parang nababanggit lang siya paminsan-minsan. Mula rito, alam natin na malapit siyang konektado sa mga general at pulis na sangkot sa matinding karahasan noong pag-aalsa ng 2009 kung saan 10,000 Iranian ang napatay, gaya noong Enero. Kapag napag-uusapan ng protesta sa Iran at marahas na pagsupil ng Islamic Rehimen, laging nililimitahan ng aming mga video. Kaya kung maaring inyong tulungan kami, pakipindot na lang ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga yon. Pero, ituloy natin ang ating kwento. Ngayon, ang pagiging mahigpit niya ay siguradong makakaroon ng malaking papel kung paano niya pamamahalaan ang buong bansa sa mga susunod na panahon. Pero bukod doon, may isa pang salik. Sa unang pag-atake na pumatay sa kanyang amang si Ali Khamenei, ayon sa balita, nawalan din siya ng asawa, ina at anak na lalaki. Hindi ko alam sa inyo, pero may nararamdaman ako. At ito ay personal na opinion lang, kaya gusto kong linawin yun. Pakiramdam ko, ang ganitong uri ng pagkawala ay siguradong magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang pag-iisip sa inaharap. Para sa akin, malabo ang diplomatikong solusyon mula sa taong nawala ng buong pamilya. Ngayon, bukod dito, nang inanunsyo siyang pinakamataas na pinuno, agad kinumpirma ng Iranian media na nasugatan si Mujtaba sa mga pag-atake. Hindi tinukoy kung saan siya nasugatan, basta nagpapagaling daw siya. Hindi rin alam kung gaano kalalang sugat niya o dahilan lang ito para itago siya. Gaya ng alam ninyo, dapat siyang magtalumpati at makipagkita sa mga taga-suporta ngayon. Pero hula ko, sobra siyang nag-aalala sa pag-atake ng Israel, kaya hindi niya ito nagawa. Maaring palusot lang ang pagkasugat niya, pero mas malamang na hindi. Kaya hindi pa rin natin alam kung kailan siya lalabas sa publiko. Mahalagang tandaan na malinaw na ipinaalam ng Israel ang kanilang posisyon dito. Hayagang sinabi ng Israel na kung sino man ang maging susunod na pinakamataas na pinuno ay siya namang magiging susunod na target. Target number 1. Sa katunayan, narito pang ilang detalye tungkol dyan. Ito ay malinaw na mensahe mula sa kanila na ipagpapatuloy nila ang kanilang nasimulan at walang mababago. Sa katunayan, alam natin na si Mujtaba Khamenei ay napakalapit sa Revolutionary Guard at mukhang ang Revolutionary Guard ang siyang nagpapasya ngayon kung paano nila isinasagawa ang digmaang ito. Tama sa tingin ko, ang rehimen ngayon ay dumaranas ng matinding stress. Kaya palagay ko ang pagpili sa anak ni Khamenei ang pinakamadaling desisyon na maaaring suportahan ng IRGC, ang Revolutionary Guard. Tulad ng sabi ng correspondent, sinabi ng mga Israeli na kapag may bagong supreme leader, magiging target siya. Sa totoo lang, malamang target na siya noon pa. Oo, at makikita natin kung gaano kalalim ang pagpasok ng mga Israeli sa rehimen na ito. Ibig kong sabihin, marami ng mahalagang tao sa rehimen ang napatay sa unang linggo pa lang. Oh, tama ka dyan. Ang interesting na dinamiko na naisip ko ay maaaring dumating ang punto na gustong tapusin ni Donald Trump ang digmaan na ito. At kung sino man ang tila nagiging bagong leader ng Iran, maghahanap siya ng paraan para makipagkasundo o makipag-ayos sa kanila. Dapat niyang tiyakin na ititigil ng Israel ang pagpatay sa lahat ng posibleng kandidato. Todong Israel sa pagpapalit ng rehimen. At ngayon si Mujtaba ang namungguna sa kanilang listahan. May ilang Arabong komedyante na gumagawa ng nakakatawang video tungkol sa pagpili ng bagong kataas-taasang pinuno ng Iran matapos ang nangyari kay Ali Khamenei. Sigurado akong hindi rin kayo marunong mag-Arabe.
Pero magtiwala kayo. Maintindihan ninyo ang video na ito. Panurin ninyo. Salamat. Salamat. Ano? Hindi ako magsisinungaling. Sumpa sa Diyos, wala akong tinanggap na pera, wala akong ginastos na pera, wala akong ginastos na pera. Salamat. Pag-usapan pa natin ng mga asasinasyon ng Israel dahil patuloy pa rin sila. Kahapon, inanunsyo ng IDF na napatay nila ang bagong pinuno ng military office ng kataas-taasang pinuno at chief of staff ng punong himpilan ng sandatahang lakas ng Iran. Siya ang pangunahing nagko-coordinate sa mga division ng militar ng Iran. At ang pagkapatay sa kanya ay isa lang sa mahabang listahan ng mga target ng Israel simula nang magsimula ang operasyon. Naganap ito kahapon at may isa pang malaking pag-atake ng Israel laban sa sangay militar ng Islamic Republic. Ang pag-atake ay laban sa punong himpilan ng IRGC Air Force. Sa inyong screen, makikita ang ilustrasyon na inilabas ng IDF. Ayon sa inilabas nilang impormasyon, ito ang pangunahing command at control center ng Air Force at sentro ng halos lahat nilang aktibidad. At ngayon, merong 12-12 ng tao sa loob na napatay sa isang atak. Dito ko gustong ibalik ang atensyon sa massacre ng Iran na naganap noong Enero. Kamakailan lang, sa katunayan, kahapon lang hinarap sa isang panayan ng live sa telebisyon ang embahador ng Iran sa UK tungkol sa massacre noong Enero. At mukhang hindi siya handa sa ganitong pagtatanong dahil talagang nagwala siya. Pakinggan ninyo ito. Ang inyong bansa ay inaatake, pero ang inyong mga mamamayan ay matagal na ring inaatake. Simula noong huli, tayong nag-usap, libu-libong mamamayan na ang pinaslang ng inyong gobyerno sa mga lansangan, mga naglakas loob na magprotesta laban sa hirap na dulot ng rehimen. Libu-libong tao ang napatay. Paano mo mapapangatwiranan yan, Ambassador? Ang panig ng Iran ay may sarili ring mga problema dahil sa mga ekonomikong parusa laban sa amin. At ang mga mamamayang Iranian sa kasamaang palad ay may sarili ring mga problema tungkol dito. Pero naniniwala talaga ako. Ngayon, ang aming mamamayan ay nasa isang napakasakit at sensitibong panahon. Pero sinusuportahan nila ang gobyerno laban sa mga dayuhang mananakop. Kung pupunta ka sa loob ng Iran, makikita mo ang pagkakaisa, ang pagkakabuklod ng mga tao. Ambassador, Gusto naming mag-ulat ng malaya mula sa loob ng Iran para makita ang totoong nangyayari. bakit hindi? Nakita rin namin ang karamihan ng mga nangyari. Kanina umaga, tiningnan ko ang mga larawan at ilang video tungkol sa nangyari sa mga nagpoprotesta sa inyong bansa noong Enero. Tiningnan ko ang mga larawan at video na independenteng na-verify ng aming mga kasamahan sa BBC Verify na nagpapakita ng mga body bag na nakakalat sa bakuran ng isang pagpatay ang Karazak Forensic Medical Center sa Iran. Nakita ko ang mga larawan ng mga kabataan, matatanda, mga teenager, mga taong pinatay ng inyong gobyerno. Bugbog at duguan ang mga mukha at katawan, may tama pa ng bala. Paano mo mabibigyang katwiran yan habang sinasabi mong reklamo lang ng tao ang nangyari? Pinatay ng gobyerno ang libu-libong mamamayan nila na nakita ng buong mundo. Nora, muli, inirerekomenda ko na maging maingat at sensitibo ka at ang aming mga kasamahan ay independenteng nag-verify ng mga larawang iyon, Ginoong Aramaic. Hayaan mo akong tapusin, kaya ayokong sabihin na wala tayong problema. Hindi. Ang problema, may mga problema talaga sa ating bansa. Nakikita mo kung paano lutasin at tugunan ang mga problemang ganito ayon sa batas at regulasyon ng Iran. Napakahalaga nito. At ang isa pa, nang walang anumang panghihimasok ng mga banyagang bansa laban sa Iran. Hindi ito panghihimasok. Mga mamamayan ninyo ang nagpoprotesta sa kalsada laban sa pagdurusa. Kung walang itinatago, bakit pinatay ang internet sa mga protesta? Kung wala kayong tinatago, bakit hindi ninyo hayaang malaya at patas na makabangon ang mga tao? Dahil ginagamit na ngayon ang internet bilang mga kagamitang militar laban sa seguridad ng Iran. Dapat maging maingat kayo tungkol sa kalagayan at sitwasyon sa Iran. Masusing sinuri ng aming mga kasamahan sa BBC Verify ang lahat ng iyon, kaya gusto naming iparating ito sa inyo.